Nagpapatuloy po tayo sa ating communion series sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, o Gospel of Luke, God the Son, Son of Man. No? At ang title po ng mensahe natin ngayong hapong ito ay ang parabola ng mga lupa. Nasa Luke chapter 8 na po tayo, verses 4 to 15. Sa Matthew po, itong account na ito ay nasa chapter 13, verses 1 to 15. At sa Mark naman ay nasa chapter 4, verses 1 to 12. Bakit ko po binabanggit yon? Sapagkat titignan din po natin yung mga tekstong yon, sapagkat kinukumpleto ng mga tekstong yon yung kwento o yung detalye na wala sa Lucas. At meron din namang nasa Lucas na wala dun sa Matthew and Mark. Titingnan po natin kung ano ang kahalagahan nun sa mensahe na ating pag-aaralan ngayong hapon. Nung nakaraan po, naalala nyo na pinag-aralan natin nung last Communion Sunday, pinag-aralan natin ang verses 1, 2, and 3 ng Luke chapter 8. Yun po ay bilang paghahanda. At nakita nga po natin kung paano ginamit ng Panginoon ang kanyang mga disipulo at ilang mga babae na kanyang nilingap, niligtas, pinagaling mula sa kanilang mga pagkakahapis, no? At sila po ay naging katulong, supporter ng ating Panginoon sa kanyang pamamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. So, ang senaryo po o ang eksena, siya po ay patuloy na namamahayag ng Ebanghelyo sa iba't ibang lugar sa Galilee. Kaya tandaan po natin yon sapagkat yung ituturo niya sa pamamagitan ng isang parabola ay konektado dun sa ginagawa niya na pamamahayag ng Ebanghelyo. Pero dito makikita natin, mga kapatid, ang ating Panginoon ay magpapalit ng kanyang estilo ng pagtuturo sa kanyang paggamit ng parabola, parable, no? Sa unang pagkakataon, actually, meron dalawang other shorter parables na ginamit niya sa Luke 4, sa Luke 7, pero ito po yung mas extensive, mas buo na parable na meron din siyang inilakip na explanation. So, for the first time, at actually, sa Gospel of Luke, magiging, sa ibang Gospels din po, from this point on, siya ay nagturo na sa pamamagitan ng parables. Ano po ba yung parable? Sabi nga nila, an earthly story with a heavenly meaning. Medyo manipis po yung definition na yun, pero ang parable po ay kung naalala ninyo ang inyong algebra, no? Yung parabolic equation, no? Huwag niyo pong ipa-explain sa akin kung ano po 'yon. Dahil binagsak ko po ang algebra ng 2 semester bago ko po siya naipasa, no? So, kaya medyo master ko po ang algebra, no? Dahil 3 beses ko pong inulit, no? Yung parabolic equation is parang yung curve that is tangent to a line, no? Parabolic equation siya. So, dito, yung parabole, ang ibig po sabihin nun is something that comes beside, no? Na kapag iyong itinabi, mauunawaan mo kung ano yung kanyang dinidescribe. So, dito po, isa siyang illustration, extended illustration, mas mahabang kwento. It's an extended metaphor na nagdi-describe ng isang katotohanan. No? Meron po siyang 2 layunin o pakay dito sa gamit ng ating Panginoon. Ang una po ay upang ipaliwanag o i-reveal, no? O ilatag sa kanyang mga disipulo yung mensaheng kanyang itinuturo o yung katotohanan na kanyang ibinabahagi. Yung second po naman ay imbis na ilatag, itago doon sa mga
ayaw niyang maintindihan yung katotohanan na taglay ng parable. So meron po siyang dalawang purpose, ilatag at ihayag o itago ang isang katotohanan. Ganun po ang gamit ng parable. So dito po, matatagpuan natin siya actually nagtuturo sa may lawa ng Galilee. No? Kung saan siya ay dinagsa ng maraming tao na nanggaling sa iba't ibang bayan upang marinig lamang siya. Mababasa natin po yun sa verse 4. Ang sabi sa verse 4, "And when a great crowd was gathering and people from town to town came to him, he said in a parable." No? So yun po ang scene, yun po ang eksena, yun po ang konteksto. No? Meron pong ibang detalye na ibinibigay sa Matthew 13:1. Ang sabi doon, "That same day, Jesus went out of the house and sat beside the sea." So, medyo nakapagtataka paano siya umupo sa dagat. Pero siyempre, siya naman ang ating Panginoon, pwede siyang umupo sa dagat. No? Pero yung verse 2, makikita natin, "And great crowds gathered about him so that he got into a boat and sat down doon sa boat. And the whole crowd stood on the beach." Kung kayo po ipapala rin na makapunta sa Sea of Galilee, meron pong lugar doon talaga na yung beach niya, malapit po sa tubig, no? Yung beach pocket na ganun, parang amphitheater. Kung kayo ay a few feet doon sa tubig na nasa bangka, no? Kaya niyong i-project yung boses nyo hanggang doon sa taas ng hill. Kasi natural na amphitheater siya. Napo-project ng tubig yung kanyang tinig. No? So, sabi naman sa Mark 4, verse 1, "He began to teach beside the sea, and a very large crowd, very large, gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea, and the whole crowd was beside the sea on the land." So, nilalarawan nitong tatlong account na ito kung anong itsura ng ating eksena. So, kumbaga, kung kayo yung crowd, no? At ito yung sea, magmula dyan sa kung saan huminto ang mga silya, at ito ay isang boat, nakaupo po ang Panginoon na ganyan, at kanyang tinuruan ng parables yung crowd na yon. So, merong great crowd. At makikita natin sa kanyang pagtuturo, kanyang ipinakita kung paano tinatanggap ng iba't ibang mga tao ang mabuting balita ng kaligtasan. Alam nyo, alam ng ating Panginoon ang puso ng bawat isang tao na nandun sa crowd na yon. Katulad din naman, nakikita ng Diyos sa ating pagtitipon sa hapong ito, ang lahat ng ating puso. Sapagkat ang parable na ito ay kilala as the parable of the sower and the seed. Pero actually, dapat siya the parable of the soils, ang parabola ng mga lupa. At sa totoo lang, yung mga lupa ay larawan ng mga puso. Iba't ibang klaseng puso ng mga tao, at yung mga pusong yon ay nakikita lahat ng Panginoon. Alam niya na maraming taong sumusunod sa Kanya. Alam niya na marami sa kanila ay sumusunod sa Kanya dahil siya ay nagpapakain, dahil siya ay nagpapagaling, dahil siya ay nagtuturo. Pero hindi lingid sa Kanyang kaalaman na yung ibang mga taong sumusunod sa Kanya ay maaaring hindi talaga naniniwala sa Kanya. Gayon din naman mga kapatid, sa hapong ito, ang sabi nga ng mga ibang survey, ng mga ebangheliko as high as 20% ng mga church worshipers ay actually hindi tunay na mananampalataya. Nako, well, siyempre ang aking dalangin, lahat kayo, lahat tayo na nandito ngayon sa Auditorium A, lahat tayo ay tunay na mananampalataya.
Pero meron siguro mga ilan-ilan na hindi tama ang puso sa harap ng Diyos. Nakikita ni Kristo iyon. Yung konteksto ng pagbigay niya nitong parable na ito, katulad ng paliwanag ko kanina, ay yung kanyang pamamahayag through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. Yun po ang sabi sa verse 1. Yun po ang kanyang ginagawa. Kasama niya ang kanyang mga disipulo, kasama niya ang ilang mga babaeng nagsusuporta sa kanila. Sa ganitong paraan, itinuturo ngayon ni Kristo sa kanyang mga disipulo na hindi lahat ng lumalapit ay tutugon ng tama sa mabuting balita ng kaligtasan. Kaya niya ngayon itinuturo yung parable na ito upang ituro sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, na kahit malaki ang crowd, kung minsan, kukunti lang ang tunay na naniniwala. In fact, dun sa account sa Matthew 13 po yun, yung chapter before, medyo masidhi ang boses ng ating Panginoon. Sa Matthew 12:34, maririnig natin siyang sinasabing, "You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks." So bago niya binigay yung parable, according to the account of Matthew, yung mga kausap niya, meron sa crowd na sumasama lang o sumusunod sa kanya upang siya'y pulaan, upang hanapan siya ng butas. Mga relihiyoso, kuno, mga pinuno nila sa kanilang relihiyon, ngunit hindi tunay na mananampalataya. So ganun po ang eksena. So marahil nung dinidescribe ng Panginoon yung iba't ibang lupa, yung lupang matigas, siguro ang tinutukoy niya ay yung mga sumusunod sa kanya ng mga relihiyoso, pero sarado ang puso sa katotohanan ng Ebanghelyo. So tignan po natin kung ano ang kanyang ginawa. So una, tignan natin ang parabola. No? Ang parabola ay napakasimple, isang naghahasik ng binhi. No? Kung medyo malalim po yung Tagalog, binhi po ay seed. No? Punla sa ibang Tagalog. No? Naghahasik ay nagsasaboy. No? Siguro nakikita niyo yung word na naghahasik sa ibang konteksto, naghahasik ng lagim. No? Dito po, naghahasik siya ng binhi. Ang sabi sa verse 5, a sower went out to sow his seed. Sa Israel noon, mga kapatid, ang pagtatanim ay nag-uumpisa sa pagsaboy ng binhi bago mag-araro ng lupa. Medyo baliktad mo ng konti, no? Importante po yung detalyeng yon sapagkat alam natin na yung lupa ay hindi pa namamanipula ng nag-aararong farmer. No? So, parang default position pa lang ng lupa. Wala pang nagagawa yung farmer para maging mas receptive yung lupa. No? So, ganun po ang kanilang kaugalian na meron silang malaking bag ng binhi, no? At kanyang sinasaboy right and left ang isang dakot ng binhi na ang binhi na ito ay nahuhulog sa kung saan saang part ng lupa. No? So ang ilan, sabi ng ating parable, sabi sa verse 5, some fell along the path, no? And was trampled underfoot, and the birds of the air devoured it. No? Some fell along the path. Ako po'y lumaki ng konti sa may bandang Bulacan, nung medyo probinsya pa ang dating ng Malolos. No?
Meron po kaming maliit na bukid doon. No? At ang aming hilig gawin ng aking pinsan ay maghabulan sa ibabaw ng tinatawag natin na pilapil. Path po yun. Ito po yung rice field. Sinasubdivide ng mga farmer yung rice field. Nilalagyan nila ng lakaran. Yung lakaran po ay matigas na lupa. Naaapakan ng lahat ng taong nagtatrabaho dun sa rice field. Hindi po ganun exactly itong dinidescribe ng Luke, pero imagine niyo na lang po yung pilapil. Matigas na lupa na siniksik na, pinikpik dahil sa dami ng paa na lumalakad dun sa pilapil na yon. So some fell along the path, was trampled underfoot, natapakan kasi daanan ng tao no? And the birds of the air devoured it. Marami pong ibon sa Israel dahil Israel is a migratory corridor ng maraming ibon na nagmamigrate, no? From Europe to Asia. So, marami pong ibon. So, may mga punla na nakita doon sa matigas na lupa. Dahil po matigas yung lupa, yung punla po hindi pumasok sa lupa. So, nakita ng ibon, pinulot at kinain. So, wala na po yung punla. No? Yun po yung una. And some fell on the rock, sabi sa verse 6. Ang ilan ay nahulog sa mabato na lupa at nalanta dahil sa kakulangan ng tubig at lalim. Sabi kasi, it withered away, and as it grew up, it withered away because it had no moisture. Dito po natin makikita ang kagandahan ng parallel accounts ng Matthew and Mark. Kasi, ang sabi sa Matthew 13, verses 5 to 6, other seeds fell on rocky ground. No? Yung lupa po na merong layer ng topsoil, no? Kasi sa Israel po, napakarami po ng bato, no? Kaya ang way of execution nila doon stoning, no? Dahil marami silang bato. So yung kanilang lupa kuminsan merong sublayer ng bato. So other seeds, sabi sa Matthew, fell on rocky ground where they did not have much soil. Manipis yung lupa, no? And immediately they sprang up since they had no depth of soil. Walang lalim. So sa Matthew, nakita natin na walang lalim yung lupa. Yung sinasabi sa Luke. Ang sinabi lang sa Luke, walang moisture. Pero ang sabi sa Matthew, but when the sun rose, they were scorched. Nasunog dahil sa araw, dahil nakalawit sila Since they had no root, hindi sila nagkaroon ng ugat. They withered away, nalanta. So yun yung pangalawang grupo. Yung pangatlo, ang ilan ay nahulog sa matinik na lupa na sumakal sa binhi. Verse 7. And some fell among thorns, and the thorns grew up with it, no? So nagkaroon ng konting halaman, pero kasabay nung mga thorns, no? O yung mga weeds. Sa ibang parts ng New Testament, yung tares, no? So yung kasabay nila na thorns ang sumakal dun sa binhi, no? Thorns grew up with it and choked it, no? So ilan nahulog sa matinik na lupa na sumakal sa binhi. Sabi sa Mark chapter 4 verse 7, other seed fell among the thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no grain. So nagkaroon ng konting shoot, pero sinakal ng thorns, at hindi na lumaki, at hindi nagbunga. Hindi nagkaroon ng grain. Importante pong detalye yon. Ang ilan naman ay nahulog at nanuot sa mabuting lupa at nagbunga ng daang ulit. Verse 8, and some fell into good soil and grew and yielded 100-fold. So, reviewin natin. Yung una,
Some fell along the path. No? Hard. Matigas na lupa. Yung pangalawa, some fell on the rock. No? Mababaw. No? Yung pangatlo, some fell among the thorns. Nasakal. Yung huli, and some fell into good soil. Tandaan po natin yung along the path, yung on the rock, among the thorns, at yung into good soil. Meron pong ibig sabihin yun mamaya. Ang salaysay, mapapansin ninyo, ay tungkol sa lupa. Di ba? Minsan lang po na-mention yung sower. Kaya nakakapagtaka po na ang tawag dito, the parable of the sower. Minsan lang din po na banggit ang seed. Kaya nakakapagtaka na the parable of the sower and the seed. Pero actually, ilang beses, ilang ulit na banggit ang iba't ibang klaseng lupa. So yun po ang subject ng kwento. Yung iba't ibang klaseng lupa. No? So, hindi po natin dapat masyadong pagtuunan ng pansin yung sower. Alamin natin mamaya kung sino yon. Hindi po natin dapat masyadong pagtuunan ng pansin, although mahalaga, yung seed. No? So, gawin natin, tatalon tayo ng ilang verses kasi medyo nabibitin na kayo. Ano kaya ibig sabihin nung iba't ibang klaseng lupa? Ano, nabibitin na kayo? Sige, lulundag na tayo sa verse 11. Unahin na natin yung interpretasyon ng parabola. So verses 11 to 15 yon, sa Matthew 13, verses 18 to 23, sa Mark 4, verses 15 to 20. So, pagdating natin sa verse 11, ang sabi ng Panginoon, "Now the parable is this." Pero pansinin natin sa verse 9, ang kausap na lang niya ngayon, hindi na yung crowds. Pansinin niyo yung verse 9. "And when his disciples asked him what this parable meant," sa Mark chapter 4 verse 10, "And when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parables." So nung binigay niya yung ibig sabihin ng parable, sino na lang ang kausap niya? Yung kanyang mga alagad. Wala na yung crowds. So yung crowd ang narinig lang nila, o merong sower, nagsaboy ng seed, may matigas na lupa, may mababaw na lupa, may matinik na lupa, may mabuting lupa. Amen. Pagpasok nila sa bahay siguro na tinutuluyan nila, ang kausap na niya ngayon at ang nagtanong ay ang kanyang mga disipulo. Kaya yung interpretation ng parable ay binigay niya sa kanyang mga disciples lang. Mahalaga pong detalye yun. No? Kasi maintindihan natin mamaya yung purpose ng parable. Ang tagahasik o yung sower ay ang ating Panginoon. Obvious yun sa kwento. Kasi hindi ba ang ginagawa niya, ayon sa verse 1, ay namamahayag siya ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba't ibang mga grupo ng tao doon sa lugar ng Galilee. So, siya yung sower. No? So, siyempre, ang importante lang naman sa isang naghahasik ng seeds ay masipag siya at tapat siya sa kanyang ginagawang paghahasik. No? Kung tamad siya, hindi po tamad ang ating Panginoon, at hindi niya sinusunod ang dapat niyang gawin at hindi po disobedient ang ating Panginoon, kung tapat siya at hindi siya tamad, no, at masipag siya magsaboy, maghasik ng binhi, no, yun lang po ang nire-require sa kanya. Tapos ang sabi sa verse 11, "The seed is the word of God."
Ang binhi po, yung seed, ay yung salita ng Diyos. Yung pagkakagamit po nung picture ng seed ay importante sapagkat kung paanong nagmumula ang isang buong halaman sa isang maliit na butil ng binhi. Ganon din nagmumula mula sa salita ng Diyos ang kaligtasan. So merong pong taglay na kapangyarihan yung maliit na binhi, yung maliit na seed. May taglay na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nandoon sa seed. Wala sa sower, nasa seed. Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. O sa ibang salin ng English, faith comes from hearing, and hearing through the word concerning Christ. So the gospel is the seed. No? Nasa salita ng Diyos ang kapangyarihang magligtas ng makasalanan. Later on, sinulat ni Apostol Pablo sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. So ang kapangyarihan, kung ang pinag-uusapan sa harap ng kanyang mga disipulo ay ang pamamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, ang sinasabi ng interpretasyon ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos ang pinagmumulan ng kaligtasan. Pansin ninyo, wala pang sinasabi dito na kailangan magaling yung sower. Ang kailangan lang gawin ng sower is to sow the seed. Ibato lang, isaboy lang ang salita. Ang salita ng Diyos ang kanyang isinasaboy. At ang kapangyarihan ay nandoon sa punla na yon, sa binhi na yon. Sabi sa 1 Peter 1:23, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable seed, through the living and abiding Word of God. So tayo po ay pinanganak na maguli, ibinuhay na maguli ang ating mga patay na kaluluwa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Mahalaga po yun. Yun po ay isang mahalagang katotohanan na ini-impart ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan ay nandoon sa seed. Kaya yun ang inuna niyang in-interpret. The seed is the Word of God. Nasa salita din ng Diyos ang kapangyarihang magpalago ng buhay espiritual ng isang Kristiyano. Kapangyarihang magbuhay na maguli, magligtas, at kapangyarihang magpalago. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Ang kanyang tinutukoy ay ang salita ng Diyos. Kung paanong nasasabik ang isang sanggol sa gatas, no? Lahat po tayo naging sanggol. I'm sure hindi nyo naalala na kayo'y nasasabik sa gatas, no? Ako po, hindi ko po naalala, no? Nung nagkaroon na po ako ng memory, hindi na po ako uminom ng gatas eh. Soft drinks na eh, no? So, pero ang batang maliit, ang batang baby, di ba? Naalala ko po nung si Jamie po ay mamay, di-describe ko ng konti, no? So, paumanhin ng konti. Nagbe-breastfeed, no? Kung minsan, parang hindi magkamayaw si Jamie, no? Dahil sabik na siya, hayok na siya para sa gatas. Sabi ni Peter, dapat daw ganun tayo with respect to the Word of God. Dapat merong pagkauhaw, pananabik, pagkagutom sa salita ng Diyos. Sapagkat yung po ang nagpapalaki
sa atin. Ang sabi sa Hebrews 5, verses 12 to 14, "For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God." Pinapagalitan ng may akda ng Hebrews yung kanyang sinusulatan dahil hindi raw sila lumalago. You need milk, not solid food. Hanggang ngayon, gatas pa rin kayo. No, ang tatandaan nyo ng Kristiyano. Parang sinasabi niya, hanggang ngayon, John 3:16 pa lang din ang alam mo. No? O John 6:35. Aba, pastor, iba yun ah. O John 11:35. Naalala niyo yung verse na yun? Hindi niyo alam? Jesus wept. Yun lang, di niyo pa memorya. Hanggang ngayon, nandun pa lang kayo. Yun ang sinasabi sa Hebrews 5. No? For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food, ito po yung steak. No? Solid food, ito po yung tapa. No? Solid food, ito po yung pork. No? Kaya ako po sinasabi dahil hindi ko na po makain yung mga yan. No? Masyado pong manipis na po ang kidney ko, ganyan na lang po no? So, hindi ko na po kayang i-digest yung steak. No? Kaya ang ginagawa ko po, nanonood na lang po ako ng YouTube Reels ng mga steak. No? Sinasabi ko po ang sarili ko, parang sira. Solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Yung po ang binibigay ng salita ng Diyos sa atin. Hindi lang po kaligtasan, hindi lang po buhay na walang hanggan, kundi buhay na lumalago. Kaya siya seed. Kasi ang seed po, pag tinanim ninyo sa tamang lupa, siya po ay lumalaki, lumalago, yumayabong, at nagkakaroon ng prutas. Ang ilan, sabi nga sa ating parable, ay sa matigas na lupa na punta. Ito po yung matigas na puso sa salita ng Diyos. Naagaw na ito ng dyablo, naagaw yung salita ng Diyos na dyablo kasi hindi pumasok sa puso na matigas. Naagaw ng dyablo upang hindi sila manampalataya at maligtas. Yung po sabi sa verse 12, the ones along the path are those who have heard, narinig nila ang gospel, then the devil comes and takes away the word from their hearts. Bakit? Kasi hindi pumasok matigas. So nandun lang sa ibabaw. So ang ginawa ng ating kaaway, nag-swoop down siya, kinuha niya, yung parang ibon, kinuha niya yung word, no? At hindi nakapasok sa puso ng taong matigas ang puso. So that, anong objective niya? Anong objective ng dyablo? So that they may not believe and be saved. Kasi, paano ba tayo maliligtas? Tayo ay maliligtas kung tayo ay mananampalataya sa salita ng Diyos. Ngayon, kung wala yung salita ng Diyos doon at ninakaw ng dyablo, no? Kinuha ng dyablo yung punla na ibinato sa puso na matigas, yung puso po na yon ay hindi maliligtas. Ito yung mga tao na sa kanilang isipan, hindi sila maniniwala talaga sa salita ng Diyos kahit na ano pang sabihin mo. Meron pong mga taong ganun no? Na kahit na paulit-ulit mo share ng gospel, matigas ang puso. Ayaw maniwala. No? Yung larawan ng lupa nang natatapakan ng marami, kasi yung po yung parang pilapil, di ba? Doon siya napunta. Matigas na lupa na nayayapakan, no? Ito po siguro yung puso na natatapakan na, natatabunan na ng kaisipan ng mundo, ng kultura, ng iba't ibang kaisipan. So dahil sa dami ng tumatapak sa kanya, sabi niya, magmamatigas na lang ako. Hindi na lang ako magpapapasok ng kahit na anong kaisipan. Basta kung ano na lang yung okay sa akin, yun na lang. Meron po ako isang kasama sa trabaho noon. Matagal na hong panahon. Nagpupunta po kami ng General Santos City para magpatakbo ng isang planta ng tuna. No?
Mahabang kwento po yun. Sa tuwing kami nasa aeroplano, no, sinesharean ko siya ng gospel. Pero tatanggapin niya, sasabihin niya, okay yan para sa'yo. Pero para sa akin, if at the end of the day, I feel good about myself, then I'm fine. So, sino ang Diyos sa kanya? Sarili niya. Di ba? Sino ang sinusunod niya? Yung kagustuhan niya. Sino ang sinasatisfy niya? Yung sarili niya. Ayaw niyang tanggapin yung salita ng Diyos. Yun yung puso na matigas. Sila yung natural person na binabanggit sa 1 Corinthians 2:14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly, kalokohan to him. And he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Patay sila sa mga bagay na espiritual. Sila yung mga hindi totoong nanampalataya. So, huwag natin tularan itong lupang ito sapagkat ang pusong ito ay hindi ligtas. Maaring sa aking pagsasalita ngayon, merong ilan sa inyo na ganito pala ang inyong puso. Ayaw ninyong tanggapin ang salita ng Diyos sapagkat para sa inyo, okay naman lahat yan. No? Na natapakan ng kultura ng mundo, ang inyong puso, kaya ang inyong kaisipan, okay din yan, okay din yung iba. No? Ako naman kung mabait naman ako di ba? So pupunta ako sa langit. Sabi nga ng mga batang pilyo nung bata ako, nek mo. Hindi ka pupunta sa langit. No? Yun ang matigas na puso. Ang ilan ay may mababaw na puso. No? Yung mababaw na puso, tinatanggap ang ebanghelyo na may kagalakan ngunit hindi matibay laban sa mga pagsubok. Verse 13, and the ones who are on the rock, no, are those who, when they hear the word, receive it with joy. Ay, hallelujah! No? Kuminsan, pag tinanggap nila yung gospel, naku, nangingilid pa, luha, umiiyak pa. O, Panginoon! No? Maraming salamat. Hallelujah! Receive it with joy. But these have no root. Walang pagbabago sa kanilang buhay. Walang ugat ng pananampalataya na tinanim sa kanilang mga puso. Kasi the word fell on the rock. Nasa ibabaw lang. Mababaw lang, di ba? Mababaw lang yung soil. So, hindi nag-ugat. They believe for a while, and in time of testing, fall away. Ako, ito yung mga emosyonal, ang pagtugon sa ebanghelyo. No? Na alam nyo, kung minsan kasalanan namin yung mga pastor. Kung minsan, parang kung magsalita kami, ay inuudyok namin yung emosyon ng kongregasyon. Para merong mag-respond. No? Kaya nga walang sinasabi si Jesus dito tungkol dun sa naghahasik. Pansin nyo? So yung naghahasik, ano lang ginagawa? Ganyan. So actually, ang kailangan ko lang gawin, ganyan. Hindi ko kayo kailangan i-entertain. Pero kung minsan, mga pastor ganyan. Inuudyok yung damdamin ng mga nakikinig. Yung mga nakikinig naman, tinatanggap yung salita, emotional lang. Naku, pastor, makasalanan pala ako. Patatawarin kaya ako ng langit? Drama. No? Ito yung mga drama queen. Emotional. Sapagkat siguro, nung narinig nila ang gospel, naibsan ng konti ang kanilang hinahanap na fulfillment, o kaya may tanong sila na nasasagot, o kaya merong kakulangan na napupuno, o yung kalungkutan nila ay naiibsan. No?
o yung kalituan nila ay nagbibigyan ng linaw, konting linaw. Siguro ang hinahanap nila is fulfillment in life, no? O kaya mental health, no? Wellness. Yun lang pong hinahanap nila sa salita ng Diyos. Kung minsan po, matindi ang salita ng Diyos, hindi ba? Kung minsan masakit ang katotohanan ng salita ng Diyos. At mga kapatid, lahat naman po tayo ay nagdadaan sa pagsubok. Pagdating ng pagsubok, hindi ito makatitindig na may tibay at lakas. Ito po siguro yung dinidescribe ng ating Panginoon sa Matthew 7, verses 21 to 23. Ang sabi niya doon, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And cast out demons in your name?" Ba, ang daming nagawang kabutihan, no? "And do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness." At later on, sa verses 26 to 27, nagbigay ng isang parable ang ating Panginoon sa Matthew 7. Sabi niya, "And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand." Yung mga tumatanggap ng ebanghelyo at hindi ipinanunuot ng malalim sa kanilang puso, hindi nagkakaroon ng ugat, is like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, pagsubok, and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Yun po yung puso na mababaw. Merong puso na makamundo, yun po yung pangatlo. Tinatanggap ang ebanghelyo, ngunit madaling madaig ng kasiyahan. Sa verse 14, yun ang kanyang dinidescribe. "And as for what fell among the thorns, they are those who hear, but as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life." Una po yung cares, yung mga problema ng buhay. No? Kung minsan, pagka ito ay nakarating na sa atin dahil hindi matibay ang pananampalataya, no? Natatalo ng cares, mga worries ng buhay. Ito yung taong hindi makabitaw sa kanilang pagkahumaling sa daigdig. So ito yung makamundong puso, distracted. Dahil dapat ang ating vision ay sa langit lang, pero siya distracted siya sapagkat siya ay nakakapit sa mga ari-arian niya sa mundo. Kung minsan kahit yung walang ari-arian ay ganito ang puso. Mahilig sa kasiyahan na dala ng sanlibutan. At madalas mga kapatid, yan ang nagsasakal sa pananampalataya. Itong tatlong puso po na ito, naalala nyo, 4 yung klaseng lupa na dinescribe, 4 na klaseng puso. Yung tatlo, 75% po yun, ano? Ay hindi tunay na mananampalataya. Hindi po sila nag-backslide. No? Sila po ay hindi tunay. Hindi talaga tinanggap, hindi talaga nabuhay na maguli, hindi talaga nanampalataya sa Panginoon. Wala po na tunay na mananampalataya ang nawawala. Wala po. No? Sabi nga ng merong kasabihan, if you say that you have it and you lost it, you never had it. No? Because if you say that you have it and you really have it, you will never lose it. So itong tatlo, matigas na puso, mababaw na puso, makamundong puso. Ang huli ay yung mabuting puso. Tinanggap ang salita, pansinin ninyo, verse 15, "As for that, in the good soil," into the good soil, in the good soil. Pumasok, nanuot. Ito ang kakaibang puso. Yung iba, along the path, verse 12, matigas na puso, katulad ng yung mga on the rock, katulad ng mababaw na puso, hindi among the thorns
o yung makamundong puso. Ito po ay in the soil. Some fell into good soil. Nanuot sa puso na hinanda ng Panginoon upang tanggapin ang binhi ng salita ng Diyos. At ito ay lumago, yumabong, at nagbunga. Yun ang sabi sa verse 15. Sa verse 8, it grew 100-fold. Sa Matthew, some 30, some 60, some 100-fold. Sa Mark, some 30, 60, 100-fold. Sa Luke, sinamarize na lang niya, 100-fold. Ano ibig sabihin nun? Bihira po ang tanim, ang harvest, 10-fold. Bihira po yun sa Israel. Yung pa kayang 30-fold, o 60-fold, or 100-fold. So kakaiba. Kakaiba yung soil na yun. Tandaan nyo, sinasaboy ang binhi bago iararo ang lupa. Datapat hindi po handaan ng tao, hindi po hinahandaan ng tao ang lupa. Ang lupa ay bare. At ang tanging naghahanda ng lupa ay ang Diyos. Yun po ang kanyang mensahe sa kanyang mga disipulo. At yun, makikita natin dun sa verses na ating na-skip. No? Sabi sa verse 8, and he said these things, and as he said these things, he called out, he who has ears to hear, let him hear. So, nung nasa loob na sila ng mga disipulo, ito ang dahilan kung bakit nagsalita si Jesus sa parabola. He who has ears to hear, let him hear. Una, upang ihayag ang katotohanan at buksan ang mga puso nung kanyang mga hinirang. Yung mga puso na yung lupa na kanyang hinanda. Lupa na hindi inararo ng kahit na sinong farmer, kundi ang naghanda ay ang Espiritu ng Diyos. At yung isang objective ay upang itago ang katotohanan sa mga saradong isipan. In fact, ang haba ng discussion sa Matthew 13. Ang sabi doon sa Matthew 13:11, to you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance, and from the one who has not, even what he has will be taken. So verses 16 to 17, but blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. So nung siya'y nanawagan, he who has ears, let him hear. Ang sabi niya sa Matthew, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For truly I say to you, many prophets and righteous people long to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it. Ano yung nakita nila na hindi nakita ng mga propeta? Si Jesus. Ano yung narinig nila na hindi narinig ng mga propeta? Ang boses ni Jesus. Anong katuruan niya? So, sinasabi niya, kayo ay pinagpala. Sa Mark chapter 4, verse 11, inuulit din niya to, to you has been given the secret of the kingdom of God. But for those outside, everything is in parables. So, sinasabi niya itong ngayon sa kanyang disipulo na lang, hindi sa crowd. So, yung crowd, bitin sila, hindi nila naunawaan yung ibig sabihin ng parable. Yung kanyang mga disciples, sino sa palagay nyo ang good soil? Yung pong mga disciples niya. Meron po siguro ilan-ilan dun sa crowd na yon. Pero hindi niya pinaliwanag ang ibig sabihin ng parabola dun sa crowd. Pinaliwanag lang niya sa kanyang mga hinirang na disipulo. Pero siguro po meron din pong naligtas dun sa crowd na yon. So anong hamon sa atin ngayon mga kapatid? Ang tagumpay ng pamamahayag ng Ebanghelyo ay nasa katapatan ng maghahasik ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po sa galing ng naghahasik. Ang kailangan lang po natin gawin, ay ibahagi ang Ebanghelyo. Ngayon, kung kayo po ay wala po akong training, pastor, sa evangelism explosion. Hindi ko po alam yung 4 spiritual laws. At ano po ba yung bridge illustration? Kung wala po kayong training sa pag-share ng gospel,
Ang importante po ay maibahagi nyo yung salita mismo. Ano pong salita ng Diyos ibabahagi ko, Pastor? Sulat nyo to. Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Kuha nyo? Hindi naman kayo nagsusulat eh. I-type man lang ninyo sa telepono nyo. Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Basahin lang po ninyo yon sa inyong sinashare. Kung gusto nyo maiksi lang, Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Romans 6:23. Isang verse lang. Yung iba nagsusulat pa Isang verse lang, Romans 6:23. Basahin nyo lang po sa kaibigan nyo. Meron po tayong mga cards dyan sa lobby, nung life and death na card. Ang basihan po noon ay Romans 6:23. Mga kapatid, baka po meron nasa inyo dito, tayo po ay magdiriwang ng dulang ng Panginoon, ng Lord's Table, ng ating communion. Ito po ay para sa mga taong naligtas na ng ating Panginoon, na lumapit na sa Kanya, na iniwan na, nagrepent na at turned to Christ. No? Ang aming pong panawagan, examinin po ninyo ang inyong sarili. Tayo pong lahat. No? Alin po ba dito sa 4 na klase ng puso na ito ay kayo? Baka po kayo yung matigas. E de para akong kumakausap sa pader. Baka po kayo yung mababaw. Emotional. Maganda po yan, Pastor. Ay, nakakaiyak. Baka po kayo yung makamundo. Lahat pong yun. Hindi po maliligtas yun. Ang gusto natin ay kayo yung pang-4. Ano yung ginawa ano yung response nung mabuting puso? Tinanggap niya at nanuot sa kanyang buhay ang salita ng Diyos. Kanyang niyakap ang pananampalataya kay Jesus lamang. Kanyang tinanggap na si Jesus ay nabuhay ng matuwid upang yung kanyang katuwiran ay maipataw sa kanya at yung kanyang kasalanan ay maipataw niya kay Jesus, kung saan yon ay kanyang ikinamatay sa krus. Kung yun po ang inyong pananampalataya, di kayo po ay yung pang-4 na puso. Yun po ang ating dalangin. Kung kayo po ay yung pang-4, maaari po kayong magsumalo sa ating communion. No? Ang church po natin, we exercise open communion. Kung kayo po ay taga-ibang church at napadpad po kayo dito sa GCF at kayo po ay mananampalataya na, please feel free to join us sa ating Lord's Table. Kung kayo po ay hindi pa mananampalataya, sa ating pananalangin, lumapit na po kayo, utang na loob, lumapit na po kayo sa Panginoon. Humingi ng tawad sa Kanya at hingi ng Kanyang kaligtasan at kayo po ay ililigtas niya. Kung kayo po ay nasa sadlak sa malalim na kasalanan, talikuran nyo na po, kalimutan nyo na po, patayin nyo na po sa inyong kalamnan. At ibalin nyo na po ang inyong puso at pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, sa ating pananalangin. Tayo po ngayon ay mananalangin kasi yun po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 11, sabi sa verse 28, siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. So sa panahon ngayon, tayo po ay mananalangin ng tahimik, personal. Siyasatin po ninyo ang inyong mga puso. Aling puso po ako, Panginoon? Nakikita naman ng Diyos. Hindi naman kayo pwedeng magsinungaling. Kung kayo po ay nandun sa unang 3, ang kailangan nyo lang pong gawin, humingi ng tawad sa Kanya at kayo po ay patatawarin niya
at kayo po ay ililigtas niya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami ay nag-uumpisa ng aming pagdiriwang ng inyong banal na hapunan. At sa aming pagdiriwang, Panginoon, kayo po ay nakikita nyo ang puso ng lahat. Alam nyo po kung sino po ang hindi pa tumatanggap sa inyo. Sa oras na ito, O Diyos, kayo pong kumilos sa puso't isipan ng taong yaon. At kung inyong mamarapatin, buhayin niyo po ang kanyang kaluluwa. Bigyan niyo siya ng buhay na walang hanggan at pananampalataya upang manalig kay Kristo Jesus. Gawin niyo po ito ngayon, Panginoon, para sa inyong kalwalhatian at kagalakan.